Patuloy po tayong pagpalain ng ating pong Panginoong Diyos sa atin pong isinasagawang tuloy-tuloy na pag-aaral ng atin pong subject, ito ngang Biblical Hermeneutics. At ngayon ay tatalakayin na naman natin ang ibang paksa na kailangan ba talaga nating pag-aralan ang mga panuntunan, ang mga batas, o mga rules ng hermeneutics. Tayo po muna ay manalangin. Sa amin pong patuloy na pag-aaral amang banal, patuloy naming hinihingi ang inyong karunungan. Tulungan ninyo kami sa amin pong gagawing pag-aaral na maging kagamit-gamit kami pagdating ng takdang panahon ng pangangailangan. Umaasa rin po kami amang banal na patuloy kayong mamamagitan mula sa programang ito ng panahon ng pananaliksik hanggang sa mga makakapanood. Pinabalik po namin ang aming papuri at pasasalamat sa inyo sa pamamagitan po ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Totoo nga bang kailangan talaga nating pag-aralan ang mga panuntunan, mga batas, o yung mga rules ng biblical interpretation? Opo mga kapatid, kailangan. Sabi ng iba, hindi na kailangan yan. Yan isa lamang pag-aaksaya ng panahon. Sa pag-aaral ng Biblia, sapat na ang ikay manalangin. At ikay naman papatnubayan ng Holy Spirit. Kaya, hindi mo na kailangan na pag-aralan pa ang biblical o ang rules ng biblical interpretation. Kaya maraming, sabi ko, maraming grupo ng pananampalataya na ayaw pag-aralan ang mga batas, ang prinsipyo na nakapaloob doon sa biblical hermeneutics. Isa na nga rito ang kinikilalang puno ng Iglesia ng Diyos. Na si Mr. Eliseo Soriano. Kaya tuloy mapapansin ninyo mga kapatid, sa kanyang mga turo, mali-mali at nagko-kontra-kontra. Di ba? Bakit? Kasi walang guide, di ba? Walang sistema. Akala ng iba kumo kabisado na ang Biblia. Kumo mahusay manalita, mahusay sumipi, nagtuturo na ng tama. Tatandaan natin mga kapatid, hindi lahat ng nagdadala ng salita ng Diyos ay mangangaral ng Diyos. Hindi lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos at nagtuturo ng salita ng Diyos ay sugo ng ating Panginoong Diyos. Kaya maraming grupo ng pananampalataya, pansinin po ninyo ang kanilang mga turo. Mali-mali. Bakit? Walang proper na pag-aaral ng Biblia. Ngayon ang tanong Brother Fernan, di ba nga ang Holy Spirit naman ang nagbibigay sa atin ng karunungan at siya ang magdadala sa atin sa buong katotohanan? Di tama lang din na wag na nating pag-aralan ang mga panuntunan o mga batas ng biblical hermeneutics. Mga kapatid, totoo at walang pagdududa ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay talagang naguhulog sa atin ng patnubay at tayo'y dadalhin niya sa buong katotohanan. Huwag din po ninyong kalilimutan mga kapatid sa ating pagpapakalalim ng pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos ay kalooban din ng banal na Espiritu at ng ating Panginoong Diyos Ama
na magkaroon tayo ng tamang proseso kung papaano tratratuhin ng tama ang kanyang salita. Kalooban ng ating Panginoon na tayo ay mag-aral ng mga batas, ng mga rules, kung papaano uunawain ng tama ang kanyang banal na kasulatan. At ang Holy Spirit, handa niya tayong patnubayan at dadalhin sa buong katotohanan. Yan. Ito ang kagandahan, mga kapatid, nang lagi nating isinasandig ang atin pong sarili sa atin pong Panginoong Diyos, at lagi nating hinihiling ang patnubay ng Holy Spirit. Ang pag-aaral ng mga batas, panuntunan o mga rules ng biblical interpretation ay isang magandang paraan upang madala tayo sa isang tamang katuruan, sa isang tamang pag-aaral ng Biblia, at sa isang tamang pananampalataya. Sapagkat ang mapag-aralan ang mga bagay na ito ay siyang patnubay ng banal na Espiritu. Ngayon po ay magbibigay ako ng 6 na rason o 6 na idea kung bakit dapat tayong mag-aral ng biblical hermeneutics. Una, gusto kong makita po ninyo, kapag kayo po ay nag-aral at natuto ng mga rules, mga panuntunan, ng tamang sistema sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay mas nagiging maingat tayo. Mas nagiging mitikuloso tayo sa paghahayag ng kanyang kalooban. Hindi na tayo katulad ng iba na dampot ng talata, bato ng bato. Pagka nakita mo yung talata, medyo pabor sa'yo, kukunin mo, sisitasin mo, iitsa mo naman sa iba. Hindi na tayo magiging ganito. Halimbawa, dahil ang paniniwala mo ay nasa panig ka ng Trinitarian concept, at dahil gusto mo na maging matibay sa pananaw ng iba yung iyong itinuturo tungkol sa Trinity, nakita mo ngayon yung 1 John 5:7. Basahin natin, mga kapatid, na dito sa 1 John 5:7 na ang nakalagay sa King James Version, "For there are 3 that were recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one." At dahil nakita mo ngayon na ang talatang ito'y pumapabor sa iyo bilang isang tagapagturo ng Trinitarian, kukunin mo na agad ito, iitsa mo sa iba bilang pagpapatunay na tama ang iyong itinuturo at nasa banal na kasulatan. Na ito palang talatang ito, kapag ka pinag-aralan mo ng malalim, ay meron pala siyang problema. Meron palang dapat ayusin. Meron palang dapat na isaalang-alang. Yan. Kaya nga, kapag ka nag-aral tayo ng mga rules o panuntunan ng biblical interpretation, hindi na tayo dampot ng dampot at bato ng talata. Magiging maingat tayo. Mga kaibigan, mga kapatid, kahit hindi mo gamitin ang 1 John 5:7 sa pagtuturo ng Trinity, ay mapapatunayan mo pa rin ito sa pamamagitan ng ibang mga sitas na nasa Biblia.
At tatandaan po ninyo mga kapatid, sa inyo pong pagtuturo ng Trinity, ang lagi ninyong dapat i-insert sa kaisipan ng atin pong tinuturuan na ang inyong itinuturo ay Trinity ng Adventist. Yeah. Para alam nila na ang iyong tinatahak, ang iyong tinutumbok ay Trinity o pananampalataya ng Seventh-day Adventist tungkol dito sa usaping Trinity. Bakit ganon? Sapagkat iba ang atin pong theology, iba ang ating pag-aaral dito sa Trinity. Ang Trinity natin ay hindi ang Trinity ng Roman Catholic Church. Ang Trinity natin ay hindi ang Trinity na pagkakaalam ng mga born again. Ang Trinity natin ay kapahayagan ng Diyos sa kanyang iglesia na matatagpuan sa banal na kasulatan. Yeah. Kaya hindi basta dampot-dampot ng talata. Pag nakita mong papabor sa'yo, dampot bato. Hindi na. Nagiging mitokuloso tayo sa atin pong pag-aaral. At dito, nagkakaroon tayo ng mas mahabang panahon ng pag-aaral doon sa isang talata na atin pong gagamitin. Yan po ang unang prinsipyo, bahagi, idea na aking nakita kung bakit kailangan nating pag-aralan ang hermeneutics. Ano po? Yan. Pangalawa, kung bakit kailangan natin ang mga guidelines and principles dito sa pag-aaral po ng hermeneutics. Katulad ng sinabi ni Albert Einstein, di ho ba? Little knowledge is dangerous things. Or dangerous things. Kailangan ay talagang magpakalawak tayo na pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos. Di ho ba? Dahil mayroong mga talata sa Biblia, kapag nabasa mo, akala mo yun ang kahulugan. Katulad yung nangyari kay Eli Soriano nang itinuro niya, nang nabasa niya doon sa aklat ng Roma na yung araw ay lumalakad, palibasa, Tagalog yung kanyang binasa. Binato niya ngayon. Inihagis niya sa audience. Itinuro niya ngayon na ang araw, yung sun, yun yung lumalakad na tinutukoy ni Apostol Pablo. Di ba? Kapag pinag-aralan ninyo ng malalim, aba, hindi pala yung sun ang tinutukoy ni Apostol Pablo, kundi yung day. Di ba? Kaya dito, kinakailangan nating tulungan ng ating sarili, palawakin yung ating sarili para hindi tayo magkamali sa atin pong mga ituturo. At pangalawang bagay po na akin pong nakita, kailangan po natin magpakalawak sa atin pong ginagawang pag-aaral. Total, ito na yung ating tawag dito, baluarte. Bakit hindi natin i-extend yung ating pag-aaral tungkol dito? Nandito na tayo mga kapatid. Magpakalago tayo rito. Extend natin. Sapagkat kalooban ng ating Panginoon na tayo ay magpakalawak, magpakadalubhasa sa pag-aaral ng kanyang salita. Tandaan po natin, little knowledge is dangerous thing. Totoo po yan. Kaya kinakailangan nating ma-educate mga kapatid. Kailangan nating mag-upgrade. Yan. Mag-upgrade. At hindi masamang gawin yun. Ito pa nga ang dapat sa atin, nag-a-upgrade. Kung nung araw, ang mapapansin ninyo,
ang labanan ay paramihan ng teksto. Di ba? Oh. Kung sino yung pinakahuling magtapon ng teksto, siya yung magaling, siya yung mahusay. Pero ngayon iba. Ah. Ang labanan ngayon sa pagitan ng katwiran at kamalian ay research. Research, research. Ayan. Pagpapalago ng kaalaman. At syempre, nakasandig tayo sa karunungan ng Holy Spirit na ibibigay sa atin. At tayo naman, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, nagpapagamit. Ano? Yan. Ino-offer natin yung ating buhay sa ating Panginoong Diyos na gamitin tayo. At dahil nga nandirito na tayo, kailangan naman ay i-equip natin ang ating pong sarili. Na humihiling sa ating Panginoong Diyos na marating natin yung mga bagay na atin pong gustong marating. At hihilingin din natin na sa paglago ng ating karunungan, patuloy niya tayong bigyan ng pusong mababa, pusong mapagpakumbaba. Di ba? Ayan. So, sa pangalawang bagay, kinakailangan ay nakita ko na kailangan talaga nating mag-upgrade. I-enhance natin. I-update natin. Ayan. Ang atin pong pag-aaral. Bakit? Kasi kung yung ibang grupo nga ng pananampalataya, di ba, nag-upgrade, ay lalo pa ang bayan ng Diyos. Hindi tayo nagpapahuli. Tayo pa nga ang nangunguna sapagkat tayo ang pinapatnubayan ng banal na Espiritu sa buong katotohanan. Kaya dapat tayong mag-upgrade sa atin pong mga pag-aaral ng banal na kasulatan. Okay, sana po nasusundan ninyo mga kapatid. Ano? Ngayon, pangatlo, sa mga bagay na aking nakikita kung bakit dapat nating kung bakit tayong kinakailangang mag-aral ng mga panuntunan at mga batas ng Biblia. Halimbawa, babasa ko ng isang talata mga kapatid. At gagamitin ko ang magkaibang bersyon. Halimbawa, ang saling ang Biblia at saka ang saling King James Version. Dito sa Aklat ng Kawikaan mga kapatid. Kapitulo 30, talata po'y 28. Ang wika'y ganito. Sa Tagalog, ang butiki ay tumatahan ng kanyang mga kamay. Gayunmay, nasa mga bahay ng mga hari siya. Pansinin po ninyo, may binabanggit dito na butiki. Yan. Ang butiki, tumatangan ng kanyang mga kamay. Gayunmay, nasa mga bahay ng mga hari siya. Tignan po ninyo. Pagdating sa King James Version, hindi na po butiki ang ating mababasa, kundi ano na? The spider taketh hold with their hands and is in the king palaces. Nakita po ninyo, sa Tagalog, butiki, di sa saling ang Biblia, pagdating sa saling King James Version, hindi na butiki, kundi spider. Alin ngayon dito ang tama? Spider o butiki? Ha? O hindi nyo naman pwede sabihin sa inyong mga anak pag na may nagtanong sa iyo, ma, alin po ang tama dito? Butiki o spider? Hindi mo naman pwedeng sabihin na, anak, yung butiki at spider, pareho lang yan. Hindi naman pwedeng ganon. Dahil alam naman natin na magkaiba ito. Oh. Baka pagka gano'n sinabi nyo, mama, sabi ni Webster iba yung butiki, iba yung spider. Hindi mo naman pwede ring sagutin na, anak, ang butiki at yung spider, pareho.
mali si Webster. Bakit mali si Webster? Sapagkat ang Biblia na ang nagsasabi. Dito sa Tagalog, butiki, sa English, spider. Pareho lang yan. Hindi naman po pwedeng ganun, mga kapatid. Hindi ho ba? Yan. Kaya dapat nating pag-aralan ang mga rules, mga panuntunan, mga gabay, kung papaano uunawain ang banal na kasulatan. Kasi para kapag ka naka-encounter tayo ng mga ganitong mga talata, alam natin kung papaano ito resolbahin. Ano ho? Ayan. Ngayon, isang talata pa, mga kapatid. Ang babasahin ko naman ay saling ang Biblia at saling magandang balita Biblia. Ganito natin mababasa ang saling ang Biblia muna tayo. Dito sa aklat ng Daniel sa kapitulo 8, talata pong 14, wika. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy malilinis ang sanktuaryo. Ayon. Ilan po ang narinig ninyong bilang? Meron daw pong 2,300. Gusto kong maging specific muna sa inyo yung bilang. Ano ho? 2,300. 2,300. Pero, pagka dating naman dito sa aklat ni Daniel, sa kaparehong talata, mapapansin ninyo, iba na ang nakatala. Hindi na 2,300, kundi ano na, ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Daniel 8:14. Yan. Sa loob ng 1,150 araw, pagkatapos ibabalik sa dati ang templo. Sagot ng ikalawa. Dito naman ang bilang na ginamit ay 1,150. Doon sa ang Biblia 2,300. Dito sa magandang balita Biblia 1,150. Yan. Alin sa dalawa ang nagsasabi ng totoo? O alin sa dalawa ang nasa tamang pagkakasalin? Kapag hindi tayo nag-aral ng mga rules and regulations, mga panuntunan o batas ng biblical interpretation, papaano mo masusolusyonan ang mga ganitong bagay? Di ba? Papaano natin maituturo o masasagot kung sakaling may magtanong sa atin ng mga bagay na ganito? Isa pang talata, mga kapatid. Dito naman tayo sa aklat ng Magawa. Sa kapitulo 20, talatang 28, at ito ay palasak na, mga kapatid, na talata, di ba? Exodo 20, talatang 28. Ano ba nakalagay doon? Ganito ang wika. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanya'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Dito sa saling ang Biblia ay iglesia ng Panginoon ang ginamit. Subukan nating basahin ang magandang balita Biblia naman sa kapareho ding talata. Ganito naman ang ating mababasa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa iyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Doon sa ang Biblia ang nakalagay iglesia ng Panginoon. Dito naman sa magandang balita Biblia ay iglesia ng Diyos. 'Di ba?
Pagkatapos doon sa Lamsa version naman, ay Church of Christ. Aba, tatlo ito. Sa ang Biblia, Iglesia ng Panginoon. Sa Magandang Balita Biblia, Iglesia ng Diyos. Sa Lamsa version, Iglesia ni Kristo. Alin sa tatlong salin na ito ang nasa tamang pagkakasalin? Mahirap lutasin ito kapag hindi ka nag-aral ng biblical interpretation. Kaya nga, kailangan nating pag-ibayuhin ang atin pong pag-aaral. Kailangan natin ng isang proper education para mapag-aralan natin ng angkop o tama ang mga katulad na maganitong mga talata na matatagpuan sa Biblia sa patnubay ng banal na Espiritu. At hindi lang yan. Ang ating mga kaibigang Islam, marami din silang sinisiping talata na kapag ibinandila sa inyong harapan, ay akala nyo talaga'y magkukontrahan. Pero tatandaan ninyo mga kapatid, ang salita ng Diyos, mula sa aklat ng Heneses hanggang sa aklat ng Apokalipsis, hindi po nagkukontrahan kahit na isa. Walang pagkukontrahan sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung mga talata na kinukuha nila na animoy magkakontra sa unang tingin, pero hindi po yan magkakontra. May tamang paraan at tamang sistema kung papaano pag-aaralan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya mahalaga po na tayo ay mag-aral ng biblical interpretation. Okay? So pansamantala mga kapatid, dito muna natin tatapusin ang ating pag-aaral sa ikatlong bahagi at isusunod natin, ipagpapatuloy natin to sa susunod na bahagi pa rin ng atin pong pag-aaral. Tayo po muna ay manalangin. Patuloy ka po naming pinasasalamatan amang banal sa inyong pagigising na kami ay magkaroon ng sigasig upang magkaroon ng interes na pag-aralan ang biblical interpretation. Maasa po kami, patuloy nyo kaming papatnubayan at patuloy nyo palalawakin ang aming kaalaman upang maging karapat-dapat lalo kami sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsuway, sa ikatututo ng aming kapwa-tao sa ilalim po ng inyong pangangasiwa at pag-ibig. Binabalik namin sa inyo ang aming pong pasasalamat papuri sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus.